serbisyo niya sa Manila. Siya ay totoong tao at may malasakit sa mga mahal natin mga senior citizen na kailangan. Tingnan mo ang mga ngiti nila, oh. Ang gaganda ng mga ngiti. Hi ate, ba't ang ganda ng ngiti mo? Nakita mo si Mara? Gusto ko po siya manalo eh. Ah, talaga? Kasi pa lang siya alam na yung mga gusto niya maging mangyari dito sa... Ay, talaga? Gusto mo siya manalo? Kasi nung konsyal pa lang siya maganda yung mga pinalakan niya dito. Kahit hindi siya tumatakbo. Ang higit sa lahat ng mabuting pinuno ng Manila ng mga senior citizen at ang mga kabataan. Manya, mga kabataan. Alam po namin na kayo po ay maraming magagawa sa lungsod na. Ano sabi niyo sa pagdalaw sa inyong Christmas party? Salamat din po kami na punta. Merry Christmas. Anong masasabi mo at ngayon ay tatakbo na nga siya nga bilang pagka-mayor? Sana manalo naman po yan. Magbibigyan natin ng pera. Ng Maynila. Kaya nananawagan ako sa mga Manileño. So may iba naman. Iba naman, bago naman. Subukan natin ang bago. Mayora Mara Tamundong para sa 2020. Bibigay siya ng tulong. Oh, Parang hindi siya napapagod, no? Opo, tuloy lang siya. Siya naman. oo nga, no? Iba naman, no? Magpapahingay naman natin siya City Hall ngayon 2025. Oo, sa City Hall. Salamat! Bago naman tayo. Ay, ang galing. Mahal namin si Mara. BBM solid kami kaya sa kanya kami. Ayan, thank you. Galing Sa ah. Marcos Loyalist. Oo, mga... Mga kasama natin to sa... Watch out po, Sampaloc, Manila. Ayan, Manila ha. Ayan. Solid po kami kay Mara Tamundong at kay President BBM Bongbong Marcos. Ayan, Sa Ilocano po tayo. solid. Solid North, di ba? Solid. Mamara, Thank you sa Christmas ko sa'yo. Sana mabuhay ka. Ayan, thank you, ma'am. Thank you, thank you. Ay natin sa ating mayora para sa 2025. Alam nyo, ating mayora, dalaga pa yan, kilala ko. Lalo natuwa ako kasi ang ambisyon niya sa Maynila ay hindi lang baliwala yun. Dapat sa puso mo nakarinig. Dahil yun, ang Maynila ay nakalubog na. Dapat paguhin natin ang sistema ng Maynila. Hindi puro pagpapayaman. Isipin natin ang kapwata. Yung mayayaman, yung mayaman yan. Yung mahirap, lalo lumulubog. Dapat, bilib ako kay best friend Mara kasi naiintindihan niya kung ano yung problema ng buong Maynila. Ayun. Yun lang. God bless. At ingat kayo mga team ni best friend Mara. Ayan, thank you. Ano masasabi niyo kay Mara Tamundong? Nakita niyo siya? Ay, okay. Oh, payag po ba kayo na bago naman? Iba naman. Ay, bongga. Thank you. Ano natin yung dalawa nag-aaway eh. Di wala nangyayari sa Maynila eh. Senior citizen na agaran ibababa ang dagdag benepisyo na 2,000 kada buwan. Sa mga senior citizen, hindi man ganang malaking halaga, pero malaking halaga para sa isang taong nagmamahal na gustong maglingkod para sa kanyang mga lolo at lola at magulang. Alam po ninyo, ako isang magulang na rin. Alam ko kung ano pong pakiramdam ng isang magulang at nanay na nag-iisip araw-araw para sa kanyang anak. Mahirap po pala maging magulang. Pero mas madali kung alam mo ang iyong mga anak ay mamahalin ka pabalik pagdating ng panahon. Kaya ako naman po bilang isang anak, bilang isang magulang na nais ko lamang maglingkod at bigyan talaga ng pansin ang programa para sa ating mga senior citizen. At syempre, unang programa na agad ibababa ko ay livelihood program o pangkabuhayan sa bawat barangay para masolusyonan na po kahit paano na lahat ng Manileño ay magkaroon ng pagkakataon kumita. Dahil sa hirap ng buhay, kahit may trabaho ka, malaking bagay kung meron pong pagkakakitaan sa barangay. Dahil dito po mag-uumpisa ang seguridad, katahimikan, at maturuan po natin ang ating mga anak na sila po ay matuturing magtrabaho, lalo na po kung sila ay may pamilya na. Pangalawa po dyan, gusto ko pong maisalba pa ang mga natitirang lupain sa Maynila!
natin maiaalis sa isang Manileño na mahalin niya ang sarili po niyang lugar. Higit sa lahat, dapat proteksyonan po natin ang historical places sa Maynila dahil ito po ang magsasabi kung ano po at sino po ang isang Manileño. Ito po ang magsasabi yung pinagmulan po natin. Kaya naman para sa akin, ako po ay gagawa ng isang matibay na ordinansa para maproteksyonan ang historical landmark ng Maynila. Kasi kung wala na po ang mga lugar na ito, wala na po tayo maibabahagi sa ating mga anak at apo. Bakit ba naging isang Manileño ang isang taga-Maynila? Bilang isang Pilipino, dapat tayo po ang unang magpoprotekta dahil ito po ay mamanahin pa ng ating mga anak at apo. Siyempre, ito rin po ang pinagmulan natin na dapat bigyan po natin ng pagpapahalaga. Kaya palakpakan po natin! Dapat ang Manileño mahalin talaga ang Maynila. Kasama na po dyan, gusto ko pong masiguro na lahat ng barangay ay magkaroon ng barangay health center na may gamot at doktor na talagang titingin sapagkat mahalaga po para sa atin na mayroon pong mga malaga sa kalusugan ng ating mga lolo at lola, tingin sa lahat sa mga may sakit. Alam po ninyo, napakahalaga sa isang Manileño na ikaw ay may malapitan lalo na kung mayroong sakit. Isipin po natin yung mga senior citizen kung ano pong nararamdaman nila kung wala pong gamot na maibibigay sa kanila. Ito rin po yung pagkakataon na humaba ang buhay ng ating mga magulang para naman magkaroon pa tayo ng pagkakataon makapagsilbi at maglingkod para sa ating mga senior citizen. Alam naman po natin na ang Maynila, tayo po ay premier city. Mas kilala pa po ang Maynila kaysa sa Pilipinas. Pero tayo po ay nagbubuhol pa rin sa kalsada. Isang senyales ng kahirapan at katayuan ng buhay ng Manileño sa Maynila. Kaya ako naman, agarang maglalagay ng mga libreng burulan na desente sa bawat barangay na dapat pasiguro natin na sa dulo ng buhay ng ating pamilya, lalo na higit ang ating mga magulang, na sila po ay maiwanan at maiburol natin sila ng maayos, ng may pagmamahal at respeto. Imagine kung ikaw ay isang magulang, pagkatapos mong maghirap ng maraming taon, sa kalsada pala ang iyong bagsak. Ano po ang mararamdaman ng isang tunay na anak na nagmamahal para sa kanyang magulang? Kaya naman ito po ay susolusyonan natin ng libre at desenteng burulan sa Maynila! Alam po ninyo, kung tatanungin po ninyo, bakit po ako lumahok sa nalalapit na halalan para sa Maynila? Naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin ay may tunay na pagmamahal at kakayanan. Pero iba pa rin po kapag ikaw ay tunay na Manileño. Makita mo lamang ang sitwasyon ng iyong mga kababayan sa baba, makita mo lamang na marami pong hindi nakakakain sa isang araw, maraming tao ang natutulog sa lansangan. Ito po ay hindi katanggap-tanggap sa isang Manileño na kung tayo po ay may magagawa, dapat gawin na po natin at talaga namang tulungan natin. Iisa lang po ang buhay natin. Hindi na po tayo mabubuhay ng mahabang panahon o paulit-ulit. Isang beses lang po tayo maaaring maglingkod sa ating kapwa. Kaya marapat lang ibigay po natin ito ng buong puso na may pagmamahal at pagmamalasakit. At syempre, isang matibay na katangian ng maglilingkod bukod sa kanyang pagmamahal at pagmamalasakit. Kailangan hindi magnanakaw ang umupo sa Maynila. Dahil kailangan ang bawat sentimo ay maibaba sa taong bayan. Yan po ang tunay na paglilingkod na hanggang huling sentimo kailangan malaman ng taong bayan kung saan mapupunta. Lahat po tayo ay may kontribusyon sa pagbibigay ng pondo sa Maynila. Lahat po tayo nagbabayad ng tax. Kakain ka sa Jollibee, McDonald's, nagbabayad ka ng tax. Bibili ka ng damit, nagbabayad ka ng tax. Bibili ka ng gamit ng iyong anak at apo,
sabihin, lahat po tayo ay may kontribusyon para magkaroon ng pondo ang Maynila. Kaya nararapat lamang at karapatan ng bawat Manileño na ito po ay malaman natin. Kung ako po ay mabibigyan ng pagkakataon na maglingkod, sisiguraduhin ko na ang opisina ng City Hall ay para sa Manileño! Sisiguraduhin ko na ito po ay bukas para sa inyong lahat dahil ang paglilingkod ay para sa taong bayan. Dapat ibaba po natin, itapak natin ang ating paa sa lupa. Diyan lamang mauunawaan po natin ang tunay na sitwasyon ng ating kababayan sa Maynila. Kaya unang-una sa lahat, maraming salamat sa oras na ibinigay po ninyo para sa amin, sa aking team, ang Vice Mayor na si Ms. Remy Coyales, at ang aking Konsehal Edwin Salve, na may tunay na puso at pagmamalasakit. Handa ko pong isakripisyo ang aking sarili dahil gusto ko pong maibalik ang dangal at tunay na anyo sa Maynila! Ibibigay ko lamang po ang mensahe ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at mensahe na rin ng aking team. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong kay ganda, bawat sikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Haharapin natin. Maraming salamat! At syempre dahil alam ko po, ito ay Christmas party ninyo at kayo ay may palaro, magbibigay ako ng 20,000 pesos! Bilang ito po ay pandagdag lamang sa inyong mga palaro. Sino mo ang pagbibigyan para sa inyong games? Ayan. Okay, ibigay mo yung 20,000. Advance Merry Christmas. Alalahanin po natin na ang Pasko ay hindi para sa ating sarili. Ang Pasko ay yung pagtingin at pagmamahal po natin sa ating kapwa. Nagigising tayo tuwing umaga. Alam po natin ang dahilan ng Panginoong Diyos kung bakit tayo po ay nandito sa mundo. Muli, maraming salamat! Bata pa pala si Chairman. Parang Pinoy Big Fathers. Wow. Chairman, ito po ang aming tatay. Kasi tinuturi ko na siyang tatay kasi kaka-senior lang po. Ito po ang konsehal na hindi natutulog. Kahit malaki na ang eye bags para lang makatulong. Ano po. At ang aking Vice Mayor na siya po dating Barangay Bureau Chief, nakaka-retire lang po. Alam po niya kung ano mga pinagdanaanan ng barangay. Kaya sana po, sa pagkakataon na tayo po ay magkakatulungan. Isang malaking bagay po ito para sa Maynila, para mas mapabuti natin ang pamamalakad at pamamahala sa Maynila. Maraming salamat, Chairman! Advance Merry Christmas! Kakanta sana ako sa mga senior. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha pa kanyang ako'y hagan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa inyo, ako ibigin niyo kung mabuti na ang buko. Maraming salamat. Thank you so much po. Maraming salamat po sa team po ni Mayor Mama po. At maraming salamat po Vice po sa konsiyan po sa inyong pagbigay po ng aming pamasko rito sa palaro.
po sa ating muli po para sa kanila. Talagang maligayang pasuhan naman, no, partner? Opo, mukhang hindi na tayo mag-host, partner ah. Sige po, habang tayo ay kumakain, tatawagin po namin ang ating missionary. Punta ka din natin. Punta ka din.